Ako si Apple. 2 taon na mula nang iwanan ko ang lahat sa labas at pinili kong pumasok sa kumbento. Sa unang tingin, marami ang nag-isip na isa itong banal na desisyon, isang hakbang ng dalisay na pananampalataya. Pero sa totoo lang, hindi ganoon kasimple. Tumakas ako mula sa mundong puno ng sugat at alaala na hindi ko na kayang balikan. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang mga gabi ng pangamba, ang halos walang tigil na pagtakbo at ang mainit na hininga ng panganib na palaging nasa batok ko. May isang makapangyarihang tao na muntik ng umagaw ng lahat sa akin, ang aking dignidad, ang aking pagkatao. At mula noon, pinangako ko sa sarili ko na ang tanging paraan upang hindi na maulit iyon ay isuko ang sarili ko sa Diyos. Sa kumbento, mahigpit ang disiplina. Kumigising kami bago magbukang liwayway para sa dasal. Kumakain ng sabay-sabay at nagtatrabaho sa mga simpleng gawain gaya ng paglilinis ng bakuran at pagtulong sa mga bata sa baryo na dumadaan para sa libreng aralin. May kapanatagan sa ganoong pamumuhay, parang payak na musika na paulit-ulit at walang gulo. Ngunit sa kabila ng payapang itsura, lagi kong nararamdaman na may ibang mata na nakatingin sa akin, lalo na tuwing gabi. Para bang may aninong nakatago sa dilim, nakamasid, naghihintay ng tamang oras para lumapit. Madaling araw iyon nang una kong marinig ang mga bulong. Nasa kapilya ako, nakaluhod, at paulit-ulit na inuusal ang rosaryo. Sa kalagitnaan ng katahimikan, may hangin na pumasok, malamig at may kasamang mga salitang hindi ko maintindihan. Lumingon ako ngunit wala akong nakita. Inisip ko na baka ako'y napapagod lang, kaya't ipinagpatuloy ko ang pagdarasal. Ngunit ng sumunod na gabi, muli ko itong narinig. At sa ikatlong gabi, hindi na bulong lang ang dumating. Sa gilid ng bintana ng kapilya, may anyong lumitaw. Isang lalaki, matangkad, matipuno, at may mukhang hindi ko mailalarawan, kundi maladiyos sa kisig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, parang may sariling liwanag, at ang kanyang ngiti ay may halong hiwaga at kapangyarihan. Parang sandali akong nawala sa sarili ko, nakatulala, hindi makapagsalita. Nang pumikit ako at muling dumilat, naglaho na siya. Halos hindi ako makagalaw matapos noon, at buong gabi akong hindi nakatulog. Kinabukasan, sinubukan kong wag itong isipin, ngunit nang dumilim, muli siyang lumitaw. Hindi na siya aninong dumadalaw lang sa bintana. Lumapit siya, tumawid sa liwanag ng mga kandila at nagpakilala. Ako si Ipe. Ang tinig niya mababa at parang musika na dumadaloy sa hangin. Matagal na kitang pinagmamasdan, Apple. Nanlamig ang aking katawan. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kumbento. Sinubukan kong magdasal, hawak ang rosaryo at nag-sign of the cross. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, ngumiti siya at nagsalitang muli. Huwag kang matakot, hindi ako kaaway. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, dama ko ang bigat ng presensya niya. Para siyang isang lihim na hindi kayang ikulong ng mga pader ng kumbento. Sumunod na araw, tinanong ko si Sister Leticia, isa sa pinakamatanda sa amin, tungkol sa kagubatang nakapaligid sa kumbento. May mga lumang kwento raw ng mga engkanto roon, mga nilalang na hindi nakikita ng lahat, ngunit laging nariyan. Sabi niya, huwag kang lalapit sa gubat, Apple, lalo na kung ikaw ay malinis at bata pa. Sila'y naaakit sa liwanag ng ganoong kaluluwa. Hindi ko na itago ang panginginig ng aking mga kamay. Alam kong ang nakita ko ay hindi basta imahinasyon. Isa siyang engkanto at ako ang kanyang pinili. Sa sumunod na gabi, muli siyang nagpakita. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Ang kanyang anyo, hindi na guni-guni. Siya'y nakatayo sa gitna ng kapilya. Tila walang pader na makakaharang sa kanya. Dinala niya ako sa labas,
Hawak ang aking kamay. Ayaw sumama, ngunit may kakaibang lakas na parang humihila sa akin palapit sa kanya. Nang maramdaman ko ang kanyang palad, mainit ito at sa isang iglap ay nasa tabi na kami ng kagubatan. Doon, sa ilalim ng buwan, ipinakita niya ang isang mundo na hindi ko pa nasilayan. Mga punong kumikislap, mga bulaklak na kumatanta, at isang hangin na parang yakap na may halong hiwaga. Dito ako nagmumula, Apple. Bulong niya, at ikaw ang nais kong maging bahagi ng aking kaharian. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. May halong takot at pagkabighani. Ang mga matang iyon. Parang namumusap ng isang bagay na hindi ko maunawaan, tila pagnanasa, tila paghanga, o marahil ay parehong sabay. Ang puso po'y kumakabog, hindi dahil sa pananabik, kundi sa isang uri ng kaba na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagbalik ko sa kumbento, tila wala namang nagbago sa paligid. Ang mga madre tahimik pa rin, ang mga batay nag-aaral, at ang orasyon ay nagpapatuloy. Ngunit alam kong may lihim akong dala, isang lihim na hindi ko kayang ipagtapat kahit kanino. Ako si Apple, isang madre na tumakas sa mundo, ngunit ngayon ay natagpuan ng isang nilalang na hindi ko alam kung ako'y ililigtas o itutulak sa kapahamakan. Ang gabi ay hindi na tahimik gaya ng dati, sapagkat alam kong sa bawat pagdilat ng aking mata, si Ipe ay nariyan, naghihintay. Mula nang ipinakita sa akin ni Ipe ang kanyang mundo, hindi na ako naging mapalagay. Sa araw, tinatangka kong ibalik ang sarili ko sa payak na buhay sa kumbento. Nagtutupi ako ng mga damit, tumutulong sa kusina, at dumadalo sa misa kasama ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, nararamdaman kong may tanikala sa dibdib ko. Isang puwersang patuloy na humihila sa akin patungo sa kagubatan. Ang mga dasal ko'y parang nauuwi na lang sa tanong, bakit ako ang pinili niya? At bakit tila hindi ko magawang tuluyang labanan? Gabi iyon ng Miyerkules nang muli kong marinig ang kanyang tinig. Hindi na bulong, kundi malinaw na tawag. Nasa selda ako, nakahiga at pilit na pinipikit ang mga mata. Ngunit ang tinig ni Ipe pumapasok sa isipan ko, hindi mula sa labas kundi mula sa loob mismo ng aking damdamin. Apo, wika niya, malambing ngunit may otoridad. Halika, huwag kang matakot. Pinilit kong hindi gumalaw, ngunit ilang sandali pa, parang may malamig na hangin na humaplos sa aking balat. Nang iminulat ko ang mga mata ko, nandoon siya, nakatayo sa dulo ng aking higaan. Tumindig ako, nanlalamig, ngunit hindi makatanggi. Dinala niya akong muli sa gubat, sa mas malalim na bahagi ngayong gabi. Doon ko nasilayan ang mga nilalang na kagaya niya. Iba't ibang anyo, mayroong kasing kisig niya, at mayroon ding nakakatakot. Mahahaba ang mga mata, at tilang mga aninong gumagalaw. Ngunit lahat sila'y nagbigay galang kay Ipe. Para silang mga tauhan na sabik na makita ang isang panauhin. Ako raw iyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkakabighani sa kakaibang ganda ng kanilang mundo. Inihatid ako ni Ipe sa isang malawak na kapatagan sa gitna ng kagubatan. Ang damo roon ay kumikislap na tila binulburan ng mga bituin. Doon, isang palasyo ng kristal ang nakatayo, tila gawa sa hamog at liwanag ng buwan. Sabi niya, iyon ang kanyang kaharian. Doon ko unang narinig ang salitang piyesta mula sa kanya. Apple, wika niya, ilang henerasyon na kaming naghihintay ng isang gaya mo. Ang iyong kalinisan ay ilaw na makakapagpatibay sa aming lahi. Ipagdiriwang ka namin. Di ka dapat matakot, sapagkat ikaw ang magiging sentro ng aming pagdiriwang. Nawala ang lakas ko sa narinig, para bang isang bitag ang aking nilakaran. Naisip kong tumakbo, ngunit paano? Nasa gitna ako ng kanilang teritoryo, napapaligiran ng daan-daang mata na kumikislap sa dilim. Sa gitna ng kaba, tumingin ako kay Ipe. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng lahat, ay hindi nagtataglay ng pananakot,
kundi tila pag-aalaga. Ngunit alam kong hindi iyon sapat para mawala ang pangamba ko. Ang tinig niya ay malumanay, halos parang aliw, pero ang mga salitang binitawan niya ay parang tanikala sa akin. Wala kang dapat ikatakot, hindi ka namin sasaktan, ngunit dapat mo maunawaan ang iyong presensya ay hindi na maaring bawiin, ikaw ay amin na. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Inisip ko kung nasaan ang Diyos sa mga sandaling iyon. Pinilit kong manalangin, ngunit tila hindi makapasok ang mga salita sa aking isipan. Nakatingala ako sa buwan, nagbabaka sakaling marinig ng langit ang pagtangis ko. Ngunit sa halip na kalangitan, mga engkanto ang nakapaligid sa akin, sumasayaw, umaawit, at tila ipinagdiriwang ang pagkakadala ko sa kanilang gitna. Ang kanilang mga tinig ay parang awit ng mga sirena, nakakahumaling, nakakalunod. Ang mga kamay nila ay dumadampi sa akin, hindi marahas, ngunit sapat upang maramdaman kong pinapasa nila ako palapit sa gitna ng kanilang kapistahan. Doon, inilagay nila ako sa isang upuan na tila trono, gawa sa mga sanga at bulaklak na kumikislap. Ang mga mata nila ay nakatuon lahat sa akin. Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga titig, para akong isang hayop na nakahain sa gitna ng pista. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Ipe lamang ang nakatitig ng iba, hindi bilang tagapista, kundi bilang isang tarong may pagnanais na protektahan ako mula sa mismong mundo na kanyang pinamumunuan. Apple, marahan niyang bulong sa akin, habang ang mga kantay lalong lumalakas. Ako ang magiging gabay mo rito. Hindi ako papayag na masaktan ka. Ngunit paano ko paniniwalaan ang isang nilalang na siya mismo ang nagdala sa akin sa gitna ng kapahamakan? Ang puso ko'y hati. May isang bahagi na gustong sumigaw, tumakas at bumalik sa pader ng kumbento. Ngunit may isa ring bahagi na hindi maipaliwanag kung bakit kumakapit sa kanya. Sa kanyang tinig, sa kanyang presensya at sa pangakong hindi niya ako pababayaan. Sa mga oras na iyon, alam kong nagsisimula na ang piyesta. At ako, si Apple, isang madre na tumakas upang maging banal, ngayon ay naging alay sa mundong hindi ko man lang akalaing umiiral. Sa kabila ng takot, isang bagay ang malinaw. Ang mga mata ni Ipe hindi lamang mata ng isang pinunong engkanto. May halong paghanga at marahil isang bagay na hindi ko inasahan, pag-ibig. Nang matapos ang unang gabi ng kanilang tinatawag na piyesta, para akong nawalan ng lakas. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga awit at sayaw ng mga engkanto o sa bigat ng mga matang nakatitig sa akin buong magdamag. Naramdaman kong hinawakan ni Ipe ang kamay ko at dahan-dahan akong inalalayan palayo sa gitna ng kanilang kasayahan. Habang lumalakad kami, ang mga engkanto'y patuloy na nag-aawitan, parang sinasamba ang aking presensya, ngunit ako'y halos hindi makahina. Ang bawat hakbang ay may halong takot at pagkabalisa, at ang tanging kapit ko lang ay ang kanyang palad. Sa kabila ng lahat, may kakaibang init at ginhawa sa hawak na iyon na ayaw kong aminin sa sarili ko. Dinala niya ako sa isang lugar na mas tahimik, malapit sa isang lawa na tila gawa sa purong kristal. Ang buwan ay nakasabit sa itaas, at ang refleksyon nito sa tubig ay parang mata ng Diyos na nakamasid sa amin. Umupo ako sa gilid ng lawa, nanginginig, hawak-hawak ang rosaryo ko. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Ipe? Mahinang tanong ko. Halos hindi makatingin sa kanya. Naupo siya sa aking tabi, ang mga matay nakatutok sa tubig at matagal bago siya sumagot. Dahil ikaw ay naiiba, ang liwanag mo ay hindi ko maipaliwanag. Sa lahat ng nilalang na dumaan sa kagubatang ito, ikaw lang ang hindi ko kayang hayaan na lumisan. Gusto kong kontrahin siya. Gusto kong sabihin ng hindi ako na iba. Isa lamang akong babaeng tumakas mula sa kasalanan ng mundo. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lungkot na malalim,
parang tago sa loob ng 1,000 taon. Hindi siya basta isang nilalang na naghahanap ng alay. Sa kabila ng kanyang anyo at kapangyarihan, nakita ko ang isang kaluluwang pagod at uhaw sa isang bagay na hindi niya pa natatagpuan. At sa hindi ko maintindihang dahilan, ako ang naging sagot. Pagbalik ko sa kumbento kinabukasan, ramdam kong may nagbago. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa mga kasama kong madre. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko mailantad. Sa oras ng dasal, pakiramdam ko'y laging may matang nakatingin sa akin. Hindi mula sa itaas, kundi mula sa gilid ng kagubatan. Ang mga salita ng rosaryo ay nauurong at ang mga mata ng mga rebulto ng santo ay tila nanunumbat. Diyos ko, bakit ganito? Tanong ko sa sarili habang nakaluhod sa kapilya. Hindi ko ba nagagampanan ang aking pangako sa iyo? Ngunit sa bawat pagbikit ng palad ko sa rosaryo, biglang sumasagi ang alaala ng kamay ni Ipe, mainit at matatag. Isang gabi, muling nagpakita si Ipe. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumutol. Sa halip, pinakinggan ko ang kanyang kwento. Sinabi niya na ang kanyang lahi ay nabubuhay sa pamamagitan ng pag-inom ng liwanag mula sa mga nilalang na dalisay at ang mga piyesta ay bahagi ng kanilang sinaunang tradisyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti silang nagiging hungkag. Apple, wika niya, hindi ko na kayang sundin ang dati naming pamumuhay. Ayokong ikaw ay maging alay. Gusto kitang makasama, hindi para lamunin ang iyong liwanag, kundi para pahalagahan ka. Natigilan ako, hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Ngunit ang tinig niya ay hindi kagaya ng mga panlilinlang na narinig ko sa mundo ng tao. Hindi ito parang kasinungalingan ng politiko o ng mga taong ginamit ako noon. Sa halip, ito'y parang isang pakiusap na totoo, isang damdaming hindi niya kayang pigilan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lamang takot ang bumabalot sa akin. May halong awa at pag-unawa. Ang mga mata niya'y naglalaman ng isang bagay na hindi ko inaasahan, pag-ibig. Kinabukasan, naglakas loob akong magsabi kay Sister Leticia. Hindi ko binanggit ang pangalan ni Ipe, ngunit sinabi ko na may mga nilalang sa gubat na laging lumalapit sa akin. Napakunot ang noo niya at mariing tinapik ang aking balikat. Apple, mag-ingat ka. Ang mga engkanto'y mapanlinlang. Sila'y maaaring mag-anyong mabait, ngunit sa dulo, sisirain kanila. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, may kaba. Paano kung ang lahat ng sinabi niya'y totoo? Paano kung ginagamit lang ako ni Ipe? Ngunit paano ko ipapaliwanag ang init sa kanyang mga mata, ang titig na hindi nagsisinungaling? Sa mga sumunod na gabi, mas madalas na akong bumabalik sa kagubatan. Sa bawat pag-uusap namin ni Ipe, unti-unti kong nakikilala ang kanyang pagkatao. Tinuruan niya akong pakinggan ang tinig ng hangin, ang awit ng mga ibon na hindi naririnig ng ordinaryong tao, at ang pintig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Sa bawat gabing kasama siya, lalo kong nararamdaman ang bigat ng pagpipilian ko, ang manatili sa panata ko sa Diyos o ang buksan ang sarili ko sa isang damdamin na hindi ko pa naranasan. Isang gabi ng tag-ulan, habang kami nakasilong sa isang malapad na puno, bigla niya akong hinarap at marahan akong hinawakan sa pisngi. Apple, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy tayo. Ngunit sigurado ako sa isa, hindi ko na kayang mawala ka. Ang tibok ng puso ko'y bumilis at bago ko pa napigilan ang sarili ko, naglapat ang aming mga labi. Sandali lang iyon, ngunit sapat na para mabasag ang pader na itinayo ko sa sarili ko. Nang maghiwalay kami, nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa akin. Wala siyang sinabi, ngunit alam kong nagsimula na ang isang bagay na hindi na maibabalik. Sa gabing iyon, habang bumabalik ako sa kumbento, hindi na ako si Apple na pumasok dito para tumakas. Ako na ngayon ang babaeng unti-unting nahuhulog sa isang engkanto.
kahit alam kong ang landas na iyon ay puno ng panganib at kapahamakan. Mula nang mangyari ang unang halik na iyon, parang may nabuksang pinto sa pagitan namin ni Ipe na hindi ko na kayang isara. Sa bawat gabi, hinahanap-hanap ko ang kanyang presensya. At sa bawat araw, pilit kong nilalabanan ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito? Ako ba'y isang madre pa rin na nakatali sa aking panata? O ako na ba'y isang babaeng unti-unting nadadala sa isang mundo na hindi ko dapat ginagalawan? Sa bawat pagdadasal ko sa kapilya, para bang mas mahaba ang katahimikan kaysa sa mga salitang lumalabas sa aking bibig. At sa bawat katahimikan, naroon ang imahe ni Ipe, ang kanyang mga mata, ang kanyang tinig, ang init ng kanyang kamay. Isang gabi, dinala niya akong muli sa palasyo ng kristal na ipinakita niya noon. Sa unang pagkakataon, pumasok kami sa loob. Ang sahig ay tila gawa sa kumikislap na bato at ang mga dingding ay parang gawa sa tubig na hindi bumabagsak. Ang bawat sulok ay may musika, hindi galing sa mga instrumento kundi sa mismong hangin. Doon ko nakita kung paano sumasamba sa kanya ang kanyang mga tauhan. Lumuhod ang lahat nang siya'y dumating at ako'y nanatiling nakatayo, hindi alam ang gagawin. Hinawakan niya ang aking kamay at inilapit sa kanyang dibdib at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng kanyang puso, mas mabilis, mas malakas kaysa sa isang tao. Apple, sabi niya, ito ang aking mundo. At nais kong maging bahagi ka nito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May haling pangarap at bangungot ang tanawing iyon. Napakaganda ng lahat, ngunit sa likod ng ganda ay may bigat na hindi ko kayang unawain. Nang mag-umpisa ang kanilang sayaw, ako'y pinaupo sa gitna at muli na namang bumalik ang pakiramdam na ako'y isang alay. Ngunit ngayong gabi may kakaibang nangyari. Hindi lamang sila nandiriwang ng presensya ko, tila ipinapakita nila na ako'y tinatanggap bilang bahagi ng kanilang lipi. Inilagay nila sa aking ulo ang isang koronang gawa sa mga bulaklak na nagliliwanag sa dilim. Ang kanilang mga tinig ay umalinaw-ngaw at ako'y parabang nawalan ng sarili, lumulutang sa pagitan ng dalawang mundo. Pagkatapos ng seremonya, dinala ako ni Ipe sa isang lihim na hardin sa likod ng palasyo. Doon walang ibang nilalang, kami lamang. Ang mga bulaklak ay kakaiba, hindi kagaya ng mga nakikita sa mundo ng tao. Ang ilan ay parang apoy na hindi nakakasunog at ang iba na may parang mga bituin na bumaba sa lupa. Naupo kami sa gitna ng hardin at matagal kaming nanahimik. Sa huli, siya ang unang nagsalita. Hindi ko na kayang itago, Apo. Mahal kita. Parang biglang huminto ang lahat. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit mabigat. Parang sugat at gamot na sabay na dumampi sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ako'y isang madre. Hindi dapat makarinig ng ganoong mga salita, lalo pat mula sa isang engkanto. Ngunit bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking mukha at muli niya akong hinalikan. Sa pagkakataong ito, mas mariin, mas puno ng damdamin. Hindi ko na nagawang umatras. Sa halip, tuluyan kong naramdaman ang init ng kanyang pagnanasa at ang lambing ng kanyang pagmamahal. Ang oras ay tila tumigil at sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang aking mga panata, ang aking pananampalataya at ang lahat ng bigat ng aking nakaraan. Ako'y isang babae lamang, umiibig at umiiyak sa bisig ng isang nilalang na hindi ko kailanman inakalang mamahalin. Ngunit nang matapos ang gabing iyon, bumalik din ang katotohanan. Nang ako'y magising kinabukasan sa aking silid sa kumbento, ramdam ko ang bigat ng aking ginawa. Ang katawan ko'y tila may kakaibang pagbabago, parang may inilagay na binhi na hindi ko maipaliwanag. Ang dasal ko'y hindi ko matapos at ang mga kapatid kong madre ay tila nakatingin sa akin na may hindi maipaliwanag na pagdududa. Pinilit kong itago ang lahat,
Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may nagbago sa akin. Lumipas ang mga araw at lalo kong napansin ang mga kakaibang senyales. Mas madali akong mapagod, mas madalas akong magising sa gabi na parang may humahaplos sa aking tiyan. Minsan, habang naglalakad ako sa bakuran ng kumbento, bigla na lang akong nahilo at napaupo sa lupa. Nilapitan ako ni Sister Leticia at tinulungan akong tumayo. "Apple, parang hindi ka na ikaw," sabi niya. Nakatitig sa akin ng mariin. Napayuko ako, hindi makatingin sa kanya. Paano ko maipapaliwanag ang katotohanan na kahit ako mismo'y hindi pa lubusang matanggap? Sa sumunod na gabi, bumalik si Ipe. Hawak niya ang aking mga balikat at tiningnan ako ng diretso sa mga mata. "Apple," wika niya, "alam kong ramdam mo na rin. Hindi ka na nag-iisa. Ang dugo ko ay nasa iyo na." Napaiyak ako sa kanyang sinabi. Totoo ang aking hinala. May dinadala ako sa aking sinapupunan at ito'y hindi ordinaryo. Kalahati ako, kalahati siya. At ang batang iyon ay magiging simbolo ng pagsasanib ng dalawang mundo. Hindi ko alam kung ito'y biyaya o sumpa. Ngunit alam kong sa gabing iyon, nagbago na ang lahat. Ang buhay ko bilang madre ay tuluyan ng naglaho at ang bago kong kapalaran ay nagsisimula na. Mula nang malaman kong may dinadala na ako sa aking sinapupunan. Naging mas mabigat ang bawat araw sa kumbento. Pilit kong itinatago ang mga palatandaan, ngunit hindi ko maitatanggi ang unti-unting pagbabagong nararamdaman ko sa aking katawan. May mga sandaling napapahawak ako sa aking tiyan na parang may liwanag na dumadaloy mula roon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, ngunit tila ba may pintig na hindi pangkaraniwan, isang lakas na hindi ko maipaliwanag. Sa gabi, madalas kong maramdaman ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking selda at alam kong si Ipe iyon, nakamasid at nagbabantay kahit hindi siya nagpapakita. Ngunit hindi maiiwasan na mapansin ng mga kasama kong madre ang mga pagbabago sa akin. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa mahabang mesa, napansin kong nakatingin si Sister Leticia ng matagal sa akin. "Apple," mahinahon niyang sabi, "parang iba ang aura mo nitong mga nakaraang linggo. May gusto ka bang sabihin?" Natigilan ako, hindi makatingin sa kanya. Ilit kong ngumiti at sinabing baka pagod lang ako sa mga gawain. Ngunit sa loob-loob ko, ramdam kong hindi niya basta tinanggap ang sagot ko. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa at pag-alala. Lumipas ang mga araw at lalo lamang lumakas ang mga bulong ng mga tao sa baryo. May mga nagsasabing nakikita raw nila akong madalas na nakatayo, malapit sa gilid ng kagubatan tuwing gabi, at may kasama akong hindi nila maaninat. Nagsimula silang pagtanong kung totoo nga ba na may madre sa kumbento na bumabalikwas sa kanyang panata. Hanggang sa isang araw, isang matandang babae mula sa baryo ang dumating sa kumbento. Naghahanap kay Mother Superior. Narinig ko mula sa likod ng pinto ang kanyang mga salitang nagpatigil sa mundo ko. "Madre ba talaga ang bagong kasama niyo? O isang babae na kinasangkapan ng mga engkanto? May sumpa ang kagubatang iyon at baka kayo'y madamay?" Kinagabihan bumalik si Ipe. At doon ko ibinuhos ang lahat ng pakot ko. "Ano ang mangyayari sa akin, Ipe? Ano ang mangyayari sa bata?" Tanong ko, nanginginig habang hawak ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ako, seryoso ang mukha, at malumanay na sumagot. "Ang bata ay hindi sumpa. Siya ang magiging tulay ng ating dalawang mundo. Ngunit dapat mong malaman, Apple, na hindi ka basta tatanggapin ng mga tao. Ituturing ka nilang kasalanan. Ngunit sa mata ng aking lahi, ikaw ay biyaya." Napaiyak ako sapagkat sa halip na guminhawa ang aking pakiramdam, mas lalo itong bumigat. Paano ko haharapin ang mundo kung parehong tao at engkanto ang maghahatol sa akin? Makalipas ang ilang linggo, hindi ko na maitago ang pagdadalang tao. Lalong naging halata ang pagbabagong pisikal sa akin. Hindi nagtagal, tinawag ako ni Mother Superior sa kanyang silid. "Apple," mahigpit niyang wika, "wala nang puwang ang pagsisinungaling. Ano itong balitang naririnig ko?
Totoo bang may sanggol sa iyong sinapupunan? Hindi ko na napigilang umiyak. Walang salitang lumabas sa bibig ko, ngunit sapat na ang luha ko bilang sagot. Nakita ko ang biglang pag-iba ng anyo ng kanyang mukha, mula sa pag-aalala tungo sa galit at pagkadismaya. Nilapastangan mo ang ating panata. Hindi ka nakarapat-dapat manatili dito. Isa kang kasalanan sa harap ng Diyos. Ang mga salita niya'y parang matalim na punyal na tumusok sa aking puso. Gusto kong magsalita, ipaliwanag ang lahat, ngunit sino ang maniniwala na ang ama ng dinadala ko ay isang engkanto? Sino ang makakaunawa na hindi ito bunga ng kasalanan kundi ng isang pag-ibig na hindi ko pinlano? Umalis ako ng silid na nanginginig at sa unang pagkakataon naramdaman kong wala na akong tahanan kahit sa lugar na pinili kong maging kanlungan. Nagsimulang mag-alsa ang mga tao sa baryo. May ilan na nagsabing dapat akong itaboy, sapagkat ako raw ay inakit ng demonyo at magiging sanhi ng kapahamakan. Ang iba na may tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot sa tuwing ako'y nadadaanan. Ang mga dasal sa simbahan ay biglang napuno ng mga bulong laban sa akin. Kasalanan, alay ng engkanto, babaeng itinakwil ng Diyos. Lahat iyon ay narinig ko at bawat salita'y parang latay na humahampas sa aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagpapanatili sa akin. Tuwing nararamdaman kong gumagalaw ang bata sa loob ko, may kakaibang init at lakas na dumadaloy sa akin. Parang sinasabi niya na huwag akong sumuko, na may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At sa bawat gabi, naroon si Ipe, yakap ako, at paulit-ulit na binubulong na hindi niya ako iiwan. Hindi ka nag-iisa, Apo. Sa dulo, malalaman ng lahat na ang anak natin ay hindi kapahamakan, kundi pag-asa. Ngunit alam kong hindi magiging madali ang landas na tatahakin namin. Ang mundo ng tao ay puno ng hatol at galit, at ang mundo ng engkanto ay puno ng takot at pagnanasa. At ako, isang dating madre, ngayon ay nasa gitna ng dalawang mundong parehong gustong angkinin ang aking kapalaran. Ang tiyan ko ay unti-unting lumalaki, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang darating na sanggol ay magbabago ng lahat. Hindi lang ng buhay ko, kundi ng takbo ng dalawang mundo. Lalong lumala ang mga bulong-buluman sa baryo. Hindi na ito basta usap-usapan lang, kundi isang malinaw na pagkamuhi laban sa akin. Ang mga tao na dati lumalapit sa kumbento para humingi ng dasal at basbas, ngayon ay tila umiiwas sa akin na para bang isa akong salot na magdadala ng kapahamakan. Kapag dumadaan ako sa bakuran, naririnig ko ang mga pabulong na panlalait at paninisi. Birheng madre raw pero nagdalang tao. Nilapastangan na ang kumbento. Tiyak na anak ng demonyo ang ipinagbubuntis niya. Ang mga salitang iyon ay mabigat at masakit, ngunit wala na akong lakas para lumaban. Tanging ang hawak ko lang sa bawat araw ay ang paniniwalang may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Sa isang misa ng linggo, naroon ako sa likod ng kapilya, nakaluhod at nagdarasal lang taimtim. Ngunit napansin kong maraming mata ang nakatingin sa akin, hindi sa banal na paraan, kundi puno ng pagdududa at galit. Nang matapos ang misa, biglang lumapit ang isang matandang lalaki mula sa baryo. Nakataas ang kanyang kamay at diretsyong itinuro ako. Yan, siya ang dahilan kung bakit nawawala ang biyaya sa atin. Ang mga engkanto'y naglalakad na sa paligid at ang mga pananim ay unti-unting natutuyo. Siya ang alay, siya ang dahilan. Ang mga tao'y nagsimulang mag-ingay at naramdaman ko ang init ng kanilang mga mata na parang apoy na gusting lamunin ako. Hindi ako makakilos, ngunit bago pa ako lapitan, biglang may malakas na ihip ng hangin. Si Ipe. Lumitaw siya sa mismong gitna ng kapilya, sa harap ng lahat ng tao. Ang kanyang anyo ay hindi na nakabalot sa anyong tao, kundi sa tunay niyang anyo bilang engkanto. Mata na kumikislap, balat na tila ginto sa ilalim ng araw. At isang presensyang nagpatahimik sa lahat. Walang karapatan ang sinuman na husgahan siya.
mariin niyang wika. Ang tinig niya'y umalinaw-naw, puno ng kapangyarihan. Siya'y aking pinili at ang kanyang sinapupunan ay hindi sumpa kundi tanda ng bagong simula. Ang mga tao'y natigilan, ngunit agad ding nag-alsa ang ilan. Ang pari, nanginginig, gungit matatag, tumindig at sumigaw ng mga orasyon laban sa kanya. Umalis ka, nilalang ng dilim. Hindi ka rito nababagay. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga tao'y nagsigawan. May ilan pang nagtapon ng bato kay Ipe. Ngunit lahat ng iyon ay natigil nang itaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang mga bato'y lumutang sa ere at nahulog muli sa lupa ng walang lakas. Ang mga engkanto mula sa kagubatan ay nagsilabasan, lumibot sa paligid ng baryo at nagpakita ng kanilang presensya. Ang mga tao'y lalong naguluhan. Ang ilan ay tumakbo, ang iba namay nanatili, nanginginig sa takot. Ang pari patuloy na nagdasal, ngunit ang mga salita niya ay parang hindi na umabot sa kalangitan. Nakita ko si Ipe na dahan-dahang lumapit sa akin at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hinawakan niya ang aking kamay. Apple, bulong niya, huwag kang matakot, nandito ako. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang maniwala. Sa paligid, ang mga tao'y sumisigaw ng mga salitang masakit. At ang mga engkanto na may nakatitig sa akin na parang ako'y isang hiyas na kanilang inaangkin. Ako'y nasa gitna, walang mapuntahan. Dinala ako ni Ipe sa harap ng mga tao at doon ay nagsalita siya muli. Kung may galit kayo, sa akin niyo ibuhos. Ngunit huwag kayong magtangka laban kay Apple o sa kanyang anak. Sapagkat kung gagawin ninyo, kayo'y magkakasala hindi lamang sa akin, kundi sa kalikasan na inyong tinitirhan. Ang kanyang tinig ay matatag, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pangamba. Alam niyang hindi madali ang laban na ito. Ang mga tao'y hindi basta magpapatalo sa kanilang paniniwala, at ang simbahan ay hindi basta susuko sa mga orasyon at kapangyarihan ng engkanto. Sa gabi ring iyon, bumalik kami sa kagubatan. Naupo ako sa tabi ng lawa, umiiyak ng walang tigil. Ipe, sabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ang lahat ng tao'y tumalikod na sa akin. Pati ang simbahan, itinuturing akong kasalanan. Ano pa bang silbi ko? Lumuhod siya sa aking harapan. Hawak ang aking mga kamay at tinitigan ako ng mariin. Apple, ikaw ang silbi, ikaw ang dahilan kung bakit may pag-asa ang dalawang mundong ito. Oo, magulo ngayon. Oo, masakit. Ngunit palang araw, makikita ng lahat na ang ipinagbubuntis mo ay hindi sumpa kundi biyaya. Kailangan mo lamang maging matatag. Pinikit ko ang aking mga mata at pinilit paniwalaan ang kanyang mga salita. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ramdam kong paparating ang isang mas mabigat na laban. Ang mga tao'y hindi titigil hanggat hindi nila napapatunayang ako'y kasalanan. At ang simbahan ay gagawa ng paraan upang maipakita na ako'y isang halimbawa ng paggabigo. Sa kabilang banda, ang mga engkanto na may patuloy na inaangkin ako bilang sentro ng kanilang kapistahan. Ako'y isang babae lamang, dating madre, na ngayon ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit dala ko sa aking sinapupunan ang isang nilalang na maaaring magbago ng kapalaran ng lahat. Habang nakatingin ako sa refleksyon ng buwan sa lawa, hinaplos ko ang aking tiyan. Nararamdaman kong kumikilos ang bata sa loob, malakas at puno ng enerhiya. Para bang sinasabi niya sa akin na huwag sumuko, na may dahilan kung bakit siya narito. Sa gabing iyon, kahit puno ng luha ang aking mga mata, pinanghawakan ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nadarama, pag-asa. Lumipas ang mga linggo at lalo kong naramdaman ang bigat ng buhay na nasa aking sinapupunan. Ang mga gabi ko'y madalas na uuwi sa pag-iisip kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Minsan sa gitna ng katahimikan, nararamdaman kong may malamig na presensya sa paligid ng kumbento. Hindi na iyon presensya ni Ipe, kundi mga mata ng mga engkantong tila nagmamasid, nakabantay, naghihintay. May mga pagkataong naririnig ko ang kanilang mga tinig,
mahihinang bulong na parang awit. Sinasabo nilang ako'y kanilang reyna at ang batang aking tinadala ang magiging pag-asa ng kanilang lahi. Ngunit sa halip na makadama ako ng karangalan, mas lalo akong nababalot ng kaba. Isang gabi, nagising ako sa malakas na hampas ng ulan sa bubong ng kumbento. Tumayo ako at dumungaw sa bintana. Doon ko siya muling nakita. Si Ipe, nakatayo sa gilid ng kagubatan, nakatingin sa akin. Kahit sa dilim, kitang-kita ko ang kumikislap niyang mga mata. Lumabas ako ng palihim. Walang suot kundi ang aking simpleng belo at habito. Tinawid ko ang bakuran at huminto sa tapat niya. Ipe, bulong ko halos hindi marinig ng ulan. Bakit hindi mo ako dalhin ng tuluyan? Bakit mo hinahayaang saktan ako ng mga tao? Dahan-dahan siyang lumapit at ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Dahil hindi ka akin lamang, Apple. Ikaw ay tulay. Kung kukunin kita, masisira ang balanse. Kailangan mong manatili dito hanggat hindi pa dumarating ang oras. Napayuko ako. Pinapahid ang luha sa aking pisngi. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, sabi ko. Sila'y nagagalit, pinapahiya ako. Itinuturing akong kasalanan. Ang simbahan mismo ay wala ng puwang para sa akin. Hinawakan niya ang aking mukha. At kahit malamig ang hangin, ang kanyang palad ay mainit. Apple, mahal kita. At kahit hindi mo pa man sabihin, alam kong may bahagi sa iyo na mahal din ako. Ngunit higit pa roon, alam kong may paninindigan ka. Hindi ka basta babae na susuko. Kaya't huwag kang matakot. Kinabukasan, naganap ang isang bagay na lalong nagpagulo sa lahat. Habang kami nagdarasal, biglang pumasok ang ilang tao mula sa baryo. Ang kanilang mga mukhay puno ng galit at dala nila ang balita na isang bata raw ang nawala kagabi malapit sa kagubatan. Walang makapagsabi kung saan ito napunta at ang unang itinuro nila'y ako. Dahil sa kanya, sigaw ng isang babae. Halos pasigaw ang boses. Dahil sa bata sa sinapupunan niya, nagagalit ang mga engkanto at kinukuha ang ating mga anak. Ang mga madre nagkagulo at si Mother Superior ay napilitang harapin ang mga tao. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ako ligtas. Ako'y magiging sisihin sa lahat ng pagkawala, lahat ng kapahamakan, lahat ng hindi nila maipaliwanag. Gabi na nang bumalik si Epe upang ipaliwanag ang nangyari. Hindi engkanto ang kumuha sa bata, sabi niya, seryosong nakatingin sa akin. May mga tao ring gumagamitin ang aming pangalan para ikubli ang kanilang kasamaan. Ngunit wala akong magagawa kung sa iyo nila ibubuhos ang galit. Niyakap ko ang aking tiyan, umiiyak, hanggang kailan nila ako ituturing na kasalanan. Hindi siya sumagot agad, ngunit hinawakan niya ang aking mga kamay at pinisil ito. Hanggang dumating ang araw na makikita nila ang totoo. Hanggang ipanganak ang anak natin. At kapag dumating na iyon, wala nang makakaila na ang pag-ibig na ito ay hindi sumpa kundi biyaya. Ngunit alam kong hindi madali ang hinaharap. Dumami ang mga gabi na may nagbabantang mga tao sa labas ng kumbento. Minsan, naririnig ko ang sigaw ng mga kabataan, naghahagis ng bato, sumisigaw ng mga salitang masakit. Bruha, inakit ng demonyo, hindi ka karapat-dapat. Lahat ng iyon ay kailangan kong tiisin. Ang mga madre hatirin. Ang ilan ay naawa at tahimik na nagdarasal para sa akin. Ngunit ang iba na may hayagang galit. Sinasabing hindi ako dapat manatili sa loob ng banal na lugar. Isang gabi, muling nagkaroon ng pagtitipon ang mga engkanto sa kagubatan. Dinala ko ni Ipe. Kahit ayaw kong sumama, doon ko nakita kung gaano sila umaasa sa akin. Ang kanilang mga matay puno ng pananabik at ang kanilang mga awit ay puno ng paghanga. Pinaupo nila ako sa gitna at inilagay sa aking ulo ang korona ng mga bulaklak na nagliliwanag. Ikaw ang aming gabay, sabi ng isa. Sa pamamagitan ng anak na iyong dinadala, magkakaroon ng kapayapaan ang dalawang mundo. Ngunit sa halip na makaramdam ako ng kapangyarihan,
Lalo kong naramdaman ang bigat ng aking kalagayan. Ako'y hindi lamang babae o dating madre. Ako'y naging simbolo ng dalawang mundong hindi magkasundo. Pag-uwi ko sa kumbento, napahiga ako at niyakap ang aking tiyan. Sa kabila ng lahat ng pagod at luha, naramdaman ko ang munting sipa mula sa bata. Isang malambing na paalala na hindi ako nag-iisa. Marahil tama si Ipe, hindi ito sumpa. Ngunit kasabay ng pag-asa, alam kong hindi magtatagal at darating ang mas malaking unos. Ang mga tao'y lalong magagalit at ang simbahan ay magpapasya. Ako, isang dating madre na nagmahal sa isang engkanto, ay nasa gitna ng digmaang hindi ko ginusto. Ngunit hindi ko na kayang takbuhan. Habang nakapikit ako, pinilit kong paniwalaan ang bulong sa aking puso. Kaya ko ito, para sa anak ko, para sa pag-ibig na hindi ko inasahan. Lalong sumidi ang tensyon sa pagitan ng simbahan at ng mga taong naninirahan sa baryo. Araw-araw, tila may bagong pangyayaring ipinupukol laban sa akin. Kapag may batang nagkakasakit, ako agad ang itinuturo. Kapag may pananim na natuyo o hayop na biglang namatay, ako raw ang dahilan. Dumating sa punto na pati mismo mga madre na nakakasama ko araw-araw ay nagsimula ng maniwala sa mga bulong-bulungan. Ang kanilang mga tingin ay hindi na puno ng malasakit kundi pag-iwas at takot. Sa oras ng hapunan, madalas ay ako na lamang ang nakaupo sa dulong bahagi ng mesa, halos walang kausap. Nararamdaman kong unti-unti akong itinakwil ng parehong komunidad na dati kong sinilungan para sa kaligtasan. Isang araw, dumating ang isang grupo ng matatanda mula sa baryo upang humarap kay Mother Superior. Naroon ako nakatayo sa may gilid nang marinig ko ang kanilang mga hinaing. Kung hindi ninyo palalayasin ang babaeng iyan, mas malaki pang kapahamakan ang darating. Ang kagubatan ay nagagalit at ang mga engkanto'y nagsisilabasan na. Ang kanyang dinadala ay hindi tao, hindi banal. Isa itong sumpa na dadamay sa ating lahat. Ramdam kong kumulo ang dugo ko, ngunit wala akong nagawa kundi manahimik. Ang bawat salitang binibitawan nila parang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa aking dibdib. Nakita ko si Mother Superior na nakayuko, tila nag-iisip ng malalim. Sa kanyang mga mata, alam kong bumibigat na rin ang kanyang pasya. Kinagabihan, lumapit ako kay Ipe sa gilid ng kagubatan. Pagod at basang-basa ng luha, ibinuhos ko ang lahat ng takot at pangamba. Hindi ko na kaya, Ipe. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko matitiis ang lahat ng ito. Ang bawat araw ay parang pakikipaglaban. Ang bawat tao'y naghihintay na magkamali ako para ituro na ako'y kasalanan. Hinawakan niya ang aking mga kamay at marahan akong tinitigan. Apple, alam kong mahirap, ngunit tandaan mo, ang dinadala mo ay hindi sumpa. Siya ang susi upang magbago ang lahat. Ang iyong lakas ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kanya. Ang mga salita niyang iyon ay nagbibigay sa akin ng kaunting lakas. Ngunit sa likod ng kanyang tinig, naramdaman kong may takot din siya. Makalipas ang ilang linggo, mas lumala ang sitwasyon. Dumating ang araw na ipinatawag ako ng simbahan sa harap ng mga tao ng baryo. Hindi ko inaasahan ang bigat ng eksenang iyon. Ang plaza ay puno ng mga tao, lahat nakatingin sa akin. Ang pari ay nakatayo sa gitna, hawak ang krus at binabasa ang mga orasyon. Apple, mariin niyang wika, ikaw ay nahulog sa kasalanan. Nilapastangan mo ang iyong panata at higit sa lahat, ikaw ay naging kasangkapam ng mga nilalang na hindi mula sa Diyos. Ano ang masasabi mo sa harap ng lahat? Napalunok ako at ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinahaplos ang aking tiyan. Ako ay nagmahal, sagot ko, halos pabulong. Hindi ko pinili ang lahat ng ito, ngunit ang dinadala ko ay hindi kasalanan. Isa siyang buhay, isa siyang biyaya. Nag-ingay ang mga tao, kalahati na galit, kalahati naguguluhan. Ang pari na may nagpatuloy.
Hindi biyaya ang bunga ng pakikiapid sa isang nilalang ng dilin. Isa itong sumpa at dapat itong wakasan bago pa magdala ng higit pang kapahamakan. At doon, napansin ko ang ilang kalalakihan na may hawak na mga sulo at sibat, handang gumawa ng marahas na hakbang. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang may malakas na hangin na dumaloy sa buong plaza. Ang mga suloy isa-isang namatay at ang mga tao ay napaatras sa takot. Mula sa gitna ng hangin, lumitaw si Ipe. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatigil sa lahat. Ang kanyang mga matay nagningning at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw. Tama na. Kung may kasalanan siya, ako ang may kagagawan. Kung galit kayo, sa akin niyo ibuhos. Ngunit huwag kayong magtangkang saktan si Apple o ang aming anak. Ang kanyang anyo'y hindi na kayang ikubli. Kitang-kita ng lahat ang kanyang makapangyarihang wangis bilang pinuno ng mga engkanto. Ang ilan ay lumuhod sa takot. Ang iba na may tumakbo palayo. Ngunit ang pari na natiling matatag, itinaas ang kanyang krus at muling nagsigaw ng orasyon. Nagkaroon ng banggaan ng pananampalataya at kapangyarihan. Ang pari patuloy sa pagdadasal, habang si Ipe na may inilalabas ang kanyang lakas. Ang lupa'y yumanig at ang hangin ay tila nagiging buhay. Ako'y nakatayo sa gitna, hawak ang aking tiyan at hindi alam kung saan papanig. Ang mga tao'y sigawan ng sigawan, ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang paggalaw ng bata sa loob ko. Para bang may mensahe siyang gustong iparating na ang lahat ng ito'y may dahilan at hindi ko dapat sukuan ang laban. Sa huli, napigilan ang mas malaking kaguluhan. Ang pari, bagaman hindi sumuko, ay umatras. Dala ng pangambang baka mas lumala ang sitwasyon. Ang mga tao na may naghiwa-hiwalay, ngunit ang galit at takot ay hindi nawala. Naiwan kaming dalawa ni Ipe sa gitna ng plaza, habang ako'y halos mawalan ng lakas. Apple, bulong niya, handa ka na bang yakapin ang kapalaran na nakalaan sa iyo? Hindi ako nakasagot. Ang tanging ginawa ko ay yakapin ang aking tiyan habang tumutulo ang luha ko. Alam kong ang pag-ibig namin ni Ipe ay nagdala ng digmaan na hindi na kayang ibalik sa dati. Ngunit kasabay ng digmaang iyon ay ang pag-asa na balang araw may liwanag na sisilang mula sa kadiliman. Matapos ang kaguluhan sa plaza, lalo akong naging tampulan ng mga mata ng lahat. Ang bawat kilos ko ay binabantayan at ang bawat paghinga ay tilang binibigyang kahulugan ng mga tao sa baryo. Sa umaga, hindi ko na magawang lumabas ng kumbento nang hindi sinusundan ng mga bulong at masamang tingin. Ang mga batang dati lumalapit para magmano ay biglang umiiwas na para bang may kinatatakutan. Ang mga ina ay hinahatak ang kanilang mga anak palayo kapag ako'y dumadaan. Ang mga lalako na may walang takot na nagbubulungan na dapat akong palayasin bago pa ako magsilang ng sumpa. Lahat iyon ay parang sugat na paulit-ulit na binubuksan sa aking puso. Ngunit ang pinakamasakit ay ang malamig na pagtingin ng ilan sa aking mga kapatid sa kumbento. Si Sister Leticia na dati palaging nagbibigay ng payo at pagdamay, ngayon ay bihira na akong kausapin. Si Mother Superior naman ay hindi na maitago ang kanyang matinding pagkadismaya. Madalas niya akong pagalitan kahit sa maliliit na pagkakamali at hindi ko maiwasang maramdaman na hinihintay niya ang tamang oras para tuluyang palayasin ako. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ko pa ring manatili. Hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sa alam kong wala na akong ibang mapupuntahan. At higit sa lahat, dala ko sa aking sinapupunan ang batang walang kasalanan, ang buhay na nagiging tanging lakas ko sa bawat araw. Sa mga gabi, si Ipe lamang ang aking sandigan. Dumadalaw siya sa akin, madalas ay sa gilid ng kumbento o minsan ay sa ilalim ng punong malapit sa kagubatan. Doon ko lamang na ibubuhos ang lahat ng sakit at takot. Minsan ay hinahawakan niya ang aking tiyan at tuwing ginagawa niya iyon, nagiging payapa ang bata sa loob ko. Nararamdaman niya ako, bulong ni Ipe,
at alam niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit kahit sa piling niya, may mga tanong akong hindi mawala. Totoo bang magiging tulay ang bata? O siya rin ang magiging dahilan ng mas malalim pang hidwaan? At higit sa lahat, hanggang saan ako kayang ipaglaban ni Ipe kung ang buong mundo ay laban sa amin? Isang gabi, dinala niya ako sa pusod ng kagubatan. Doon ko muling nasilayan ang kanilang palasyo. Ang kaharian na parang hinabi mula sa liwanag ng buwan at hamog. Ngunit sa gabing iyon, hindi piyesta ang naganap, kundi isang pagtitipon ng mga pinuno ng kanilang lahi. Ang mga anyo nila ay iba-iba, may mga mukhang halos tao at may mga mukhang talimaw. Ang ilan ay nakatingin sa akin na may paghanga, ngunit ang iba na may halong pagnanasa at galit. Isa sa kanila ang tumayo at nagsalita. Kung tunay niyang siya ang magiging tulay ng dalawang mundo, bakit patuloy pa siyang nananatili sa piling ng mga tao? Hindi ba't mas nararapat na siya'y manatili rito hanggang sa siya'y manganak? Nag-ingay ang mga engtanto at naramdaman kong isa-isa silang sumasang-ayon. Hinawakan ni Ipe ang aking kamay at tumayo. Hindi pa panahon. Ang kanyang pananatili sa mundo ng tao ay bahagi ng kanyang tadhana. Hindi siya basta alay at hindi siya pag-aari ni numan. Siya ay akin, ngunit higit sa lahat, siya'y sa sarili niya. Napatingin silang lahat sa kanya at ako'y nanlamig. Ramdam kong hindi lahat ay sang-ayon sa sinabi niya. Ang ilan ay nagbulungan at sa mga mata nila, nakasulat ang pagnanais na ipilit ang kanilang kagustuhan. Pag-uwi ko sa kumbento, dala ko ang bigat ng gabing iyon. Hindi lang pala mga tao ang laban sa akin, pati na rin ang ilan sa mga engkanto. Ako'y nasa gitna, walang tunay na panig, at walang lugar na tunay na tatanggap sa akin ng buong buo. Nang gabing iyon, nakaluhod ako sa kapilya, umiiyak at nagdarasal. Diyos ko, patawarin mo ako kung ako'y nagkulang. Hindi ko pinili ang lahat ng ito. Hindi ko ginusto na maging sentro ng pagkakahati. Bigyan mo ako ng lakas, hindi para sa akin, kundi para sa batang ito. Habang nakapikit ako, naramdaman kong muli siyang gumalaw. At para bang sinasabi niya sa akin na huwag akong bibitaw. Ngunit hindi rin nagtagal at dumating ang isang pangyayari na muling nagpatindi ng galit ng mga tao. Isang araw, natagpo ang patay ang isang baka sa baryo. Tuyot ang dugo at wala ni isang bakas ng sugat. Ang mga tao'y agad na nagturo sa akin. Sumpa, sigaw nila. Ang bata sa sinapupunan niya ang kumukuha ng buhay sa ating mga alaga. Nag-alsa ang mga kalalakihan, bitbit ang mga gulok at sulo. Dumiretso sila sa kumbento at sumisigaw na dapat akong palayasin o ipako sa krus. Ang mga madre nagsara ng mga pinto, ngunit narong takot sa kanilang mga mata. Hindi nila alam kung paano haharapin ang galit ng mga tao. Nasa loob ako ng aking silid. Yakap-yakap ang aking tiyan, habang naririnig ko ang ingay ng mga tao sa labas. Halos mabingi ako sa kanilang mga sigaw, at bawat salita, iparang dagok sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang katahimikan akong naramdaman. Para bang may tinig na bumubulong sa akin mula sa loob. Huwag kang matakot. May oras na para sa lahat. Ng mga sandaling iyon, alam kong hindi na malayo ang araw ng aking panganganak. At kasama ng araw na iyon, ang mas malaking digmaan na hindi ko na kayang takbuhan. Ang tanging natitira na lamang sa akin ay ang paniniwala na ang buhay na dinadala ko ay magbibigay ng sagot kung sumpa ba o biyaya ang kanyang pagdating. Lumipas ang ilang araw mula nang umatake ang mga tao sa kumbento at ang takot ay hindi na nawala sa paligid. Kahit tahimik na ang gabi, ramdam kong laging may nagmamasid, laging may nagbabantay at laging may nag-aabang ng pagkakataon upang ipakita na ako'y isang kasalanan. Ang mga madre lalong nanlamig sa akin. Hindi na ako inaanyayahan sa hapagkainan at kadalasan ay iniiwanan na lang ako ng pagkain sa gilid ng kusina. Ang mga dasal ay patuloy,
Ngunit sa bawat oras na nakaluhod kami, ramdam kong ako ang paksa ng kanilang mga panalangin, isang patunay ng kanilang kahihiyan, isang halimbawa ng kanilang paniniwalang hindi dapat tularan. Sa loob-loob ko, ako'y unti-unting pinapatay ng kanilang mga mata at mga bulong. Ngunit sa kabila ng lahat, wala akong nagawa kundi ang magpatuloy. Hindi ko kayang tumakas sapagkat wala akong ibang mapupuntahan. At hindi ko rin kayang bitawan ang sanggol na lumalakas sa aking sinapupunan. Siya lamang ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Siya lamang ang nagbibigay ng pag-asa. Sa kabila ng mga sugat na araw-araw ay nadaragdagan. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, lumapit si Sister Leticia. Mahina ang kanyang tinid, ngunit ramdam kong may bigat ang mga salitang bibitiwan niya. Apple, nakikiusap ako. Huwag ka nang maghintay pa na mas lalo pang magalit ang mga tao. Kung may paraan para lumayo ka sa baryo, gawin mo na. Hindi mo na mapipigilan ang galit nila. At kapag dumating ang araw ng iyong panganganak, wala na kaming magagawa para ipagtanggol ka. Tumingin siya sa akin na may halong awa at takot. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. At alam kong nagsasalita siya hindi lamang bilang madre, kundi bilang isang tao ring natatakot sa maaaring mangyari. Sa gabing iyon, dumating si Ipe at dinala ako muli sa kagubatan. Doon niya ipinakita ang kanyang kaharian sa mas malinaw na paraan. Pinalibutan kami ng mga engkanto. Lahat ay nakatingin sa akin na may paghanga. Ang ilan ay yumuko. Ang iba naman nagbigay ng mga awit at sayaw na parabang ako'y isang diwata. Ngunit sa halip na maramdaman kong ako'y pinararangalan, ramdam kong ako'y binibihisa ng mga tanikala ng kanilang inaasahan. Sa bawat ngiti nila, may bigat ng paghahari na isinasalalay sa akin. Lumapit si Ipe at hinawakan ang aking mga balikat. Apple, hindi ka naligtas sa mundo ng tao. Nakita mo na kung paano nila gustong tapusin ang lahat. Ngunit dito, may lugar ka. May tahanan ka. Hindi ka naming pababayaan. Nakatingin siya sa akin na may pag-ibig, ngunit may halong desperasyon. Alam kong nais niya akong manatili, ngunit ramdam ko ring may bahagi sa kanya na natatakot sa magiging kapalaran ko kung patuloy akong nasa gitna ng dalawang mundo. Napayuko ako, hinahaplos ang aking tiyan. Ngunit paano ang bata? Paano kung hindi nila matanggap? Paano kung siya'y ituring nilang sumpa sa halip na biyaya? Tumitik siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Kailangan mong maniwala, Apple. Ang ating anak ay hindi sumpa. Ngunit oo, magiging mabigat ang kanyang kapalaran. Siya'y kalahating tao, kalahating engkanto. At hindi lahat ay handang tanggapin yon. Kinabukasan, umalik ako sa kumbento na may halong kaba at pagod. Sa pintuan, sinalubong ako ni Mother Superior. Ang kanyang mukha'y malamig. At ang kanyang mga matay puno ng paghuhusga. Apple, hindi ka na namin kayang ipagtanggol. Ang mga tao'y nagpasya na. Kung hindi ka aalis sa loob ng 3 araw, wala kaming magagawa kapag muli silang nag-alsa. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. At sa mga sandaling iyon, alam kong tuluyan na akong itinakwil ng lugar na minsan ay tinuring kong kanlungan. Habang nag-iimpake ako ng kaunting gamit, hindi ko mapigilang umiyak. Naalala ko ang unang araw na pumasok ako sa kumbento, ang pakiramdam ng kaligtasan ng pagtakas mula sa nakaraan. Ngunit ngayon, ang mismong lugar na iyon ang nagtutulak sa akin palayo, dala ang bigat ng isang sanggol na hindi nila kayang tanggapin. Sa bawat pagtulo ng aking luha, hinahaplos ko ang aking tiyan, paulit-ulit na sinasabi sa sarili, hindi ka kasalanan. Hindi ka sumpa. Sa sumunod na gabi, dumating si Ipe at nakita ang aking mga luha. Panahon na, sabi niya. Hindi naligtas sa manatili ka rito. Sumama ka sa akin. Sa aking kaharian, walang makakahusga sa iyo. Doon, ikaw ay magiging reyna. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang may mga taong sumugod sa kumbento. Naririnig ko ang mga sigaw, ang pagbasag ng mga kahoy at ang galit na tila wala nang makakapigil. Ang mga madri nagsigawan, ang iba'y nagsitafbuhan, at ako na may
natigilan sa kinatatayuan ko. Naririnig ko ang mga salitang paulit-ulit na sinisigaw ng mga tao. Kasalanan, alay, sunugin. Hinawakan ako ni Ipe at mabilis na inakay palayo. Ang paligid ay nagiging isang dagat ng galit at apoy. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ang bata sa aking sinapupunan ay gumalaw. Mas malakas kaysa dati. Parang sinasabi niyang huwag akong sumuko. Habang tumatakbo kami palayo sa kumbento, alam kong tuluyan ang naglaho ang aking dating buhay. Wala nang pagbalik, wala nang tahimik na dasal sa kapilya. Ang tanging natitira na lamang ay ang bagong landas na tatahakin. Isang landas na puno ng panganib, ngunit dala rin ang pag-asa ng isang bagong simula. Habang hawak ako ni Ipe at inaalis sa nagkakagulong kumbento, ramdam kong ang bawat hakbang ay paglisan mula sa buhay na matagal kong pinanghawakan. Ang mga sigaw ng mga tao ay unti-unting lumalayo, ngunit ang kirot ng kanilang mga salita ay nanatiling nakabaon sa dibdib ko. Kasalanan, alay, sumpa, paulit-ulit na umuukit sa aking isipan. Sa gitna ng dilim, naramdaman kong nagiging mas mabilis ang galaw ng bata sa aking sinapupunan. Para bang alam niya ang bigat ng sitwasyon at sinasabing huwag akong bibitiw. Inaplos ko ang aking tiyan habang umiiyak at ang tanging naisip ko ay ang paglisan na ito ay hindi para sa akin kundi para sa kanyang kaligtasan. Dinala ako ni Ipe sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Isang abandonadong gusali sa paanan ng bundok na tinakpan ng makapal na baging at puno. Doon niya ako pansamantalang itinago. Apple, sabi niya, dito ka muna, hindi na ligtas na bumalik ka sa kumbento. At lalong hindi ka maaaring lumapit sa baryo. Ang galit nila'y hindi basta mawawala. Naupo ako sa malamig na sahig, yakap-yakap ang aking tiyan, at napatingin sa kanya. Hanggang kailan tayo magtatago, Ipe? Hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito? Umupo siya sa tabi ko at marahang hinawakan ang aking mukha hanggang dumating ang tamang oras. Hindi mo kailangang laging lumaban, Apple. Minsan ang paglisan ang tanging paraan upang mailigtas ang mahalaga. Sa mga salita niyang iyon, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi magtatagal at darating ang mas mabigat na pasya. Lumipas ang mga araw at habang ako'y nagtatago, lumalala naman ang sitwasyon sa baryo. Ayon kay Ipe na nakakarinig ng mga balita mula sa kanyang mga nasasakupan, ang simbahan ay nagpatawon ng pagpupulong. Ang pari, kasama ang ilang matatanda, ay nagpasya na ako raw ay dapat ipatapon o kung maaari, wakasan ang buhay bago pa manganak. Ang bata raw sa aking sinapupunan ay magiging halimaw at kapag isinilang, magdadala ng matinding kapahamakan. Ang balitang iyon ay parang tinik na tumusok sa aking puso. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas kung ang mismong komunidad na dati pinaniniwalaan ko ay nagpasya ng huwag akong hayaang mabuhay. Isang gabi, kinausap ako ni Ipe ng masinsinan. Apple, kailangan mong magpasya. Maaari kitang dalhin ng tuluyan sa aming kaharian. Doon walang makakahusga sa iyo at sa ating anak. Ngunit kapag pumili ka na, hindi ka na makakabalit sa mundo ng mga tao. May iwan ang lahat ng nakasanayan mo, lahat ng pinaniniwalaan mo. Tahimik akong nakinig habang hinahaplos ang aking tiyan. Ang isip ko'y magulo at ang puso ko'y pinupunit ng dalawang magkaibang daigdig. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang mga panahong ako'y nasa kumbento pa lamang tuwing nagdarasal ako ng rosaryo. Ang mga luha kong bumabagsak noon ay galing sa sugat ng aking nakaraan at pinili kong maging madre upang makahanap ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang kapayapaang iyon ay wala na. Ang bagong buhay na dinadala ko ang nagsasabi na may bagong landas akong dapat tahakin. Ngunit kaya ko ba talagang isuko ang lahat ng alam ko, ang lahat ng pinaniniwalaan ko para lamang sa mundong hindi ko pa lubos nakilala? Ilang araw pa ang lumipas
at lalo akong pinahina ng mga pangyayari. Hindi lamang takot ang dala ng mga tao mula sa baryo, kundi pati ang mismong simbahan ay nagpadala ng mga mensahero upang hanapin ako. Narinig ko mula kay Ipe na may dalang orasyon ang mga pari, handang gamitin laban sa akin at sa aking anak. Nang marinig ko iyon, nanikip ang aking dibdib. Hindi ko na lamang iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko ay ang bata. Paano ko siya maililigtas kung pati ang simbahan ay itinuturing na siyang isang sumpa bago pa siya isilang? Isang gabi, naglakad ako mag-isa sa labas ng abandonadong gusali. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at sa ilalim ng kanyang liwanag, napaluhod ako at umiyak. Diyos ko, bulong ko, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Ako'y nagmahal lamang. Kung ako man ay nagkulang, huwag sana ang anak ko ang parusahan. Siya ay inosente. Siya ay walang kasalanan. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mabuhay. Habang nagsasalita ako, naramdaman kong muling gumalaw ang bata. Mas mariin at mas malinaw kaysa dati. Para bang sinasabi niyang naririnig niya ako at hindi siya susuko. Agbalik ko sa loob, naroon si Ipe, nakatayo at nakatingin sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng damdamin at alam kong narinig niya ang lahat ng sinabi ko. Lumapit siya at marahang hinawakan ang aking balikat. Apple, hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na ang ating anak ay maging biktima ng kanilang takot at kasinungalingan. Ngunit kailangan mo ring magpasiya. Hindi ako maaaring pumili para sa iyo. Ikaw ang ina. Ikaw ang magpapasya kung saan siya isisilang, dito sa mundo ng tao o sa aming kaharian. Natahimik ako. Alam kong ang kanyang mga salita'y totoo. Ako ang may hawak ng pasya. Ako ang ina at ako ang magpapasya kung saan haharapin ng aking anak ang kanyang unang hininga. Ngunit sa bawat pagpikit ng aking mga mata, nakikita ko ang dalawang magkaibang hinaharap. Ang isa'y puno ng dugo at pagtutol, ang isa na may puno ng hiwaga at panganib. At ako, isang babaeng dating madre, na yon ay nasa gitna ng pasyang hindi ko kailanman inakalang darating. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit, alam kong malapit na ang araw ng panganganak ko. At kasama ng araw na iyon ang pagharap sa pinakamalaking desisyon ng aking buhay, kung saan magsisimula ang kapalaran ng batang ito na kalahating tao, kalahating engkanto, isa bang sumpa o isang biyaya na kayang magbago ng lahat. Dumating ang mga araw ng pinakamabigat na pagsubok sa akin. Ang bawat gabi ay nagiging mas mahirap at ang katawan ko'y tila hindi na kayang pasanin ang bigat ng sanggol sa aking sinapupunan. Ramdam kong malapit na ang panganganak. Ngunit kasabay ng paghihintay ay ang takot na hindi ko mailarawan. Sa labas ng abandonadong gusali kung saan ako pansamantalang nananatili, naririnig ko ang mga sigaw ng mga tao mula sa baryo. Hindi pa sila sumusuko. Ayon kay Ipe, gabi-gabi may mga nagbabantay, naghihintay ng pagkakataong mahuli ako o wakasan bago ko pa maisilang ang bata. Ang mga orasyon ng mga pari ay paulit-ulit na inuusal. At ramdam ko sa hangin ang bigat ng kanilang galit. Ngunit sa kabila ng lahat, si Ipe hindi umaalis sa aking tabi. Gabi-gabi marahan niya akong pinapakalma, hinahaplos ang aking buhok at pinapakinggan ang bawat pintig ng ating anak. Malapit na, Apple, wika niya. At sa oras na iyon, kailangan mong maging matatag. Hindi lamang ito tungkol sa iyo. Hindi lamang tungkol sa akin. Ito'y tungkol sa isang nilalang na magbabago ng lahat. Tinitigan ko siya at sa mga mata niya'y nakita ko ang halong pag-ibig at pangamba. Hindi ko maiwasang isipin, kahit siya'y takot din. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, nagising ako sa matinding kirot sa aking tiyan. Napabalikwas ako at napasigaw sa sakit. Agad akong nilapitan ni Ipe at sa kanyang mga matay nakita ko ang pagkabahala. Oras na, sabi niya, nanginginig ang tinig.
Dinala niya ako sa gitna ng kagubatan, kung saan naghihintay ang ilang engkanto na tila alam na ang mangyayari. Inihiga nila ako sa ibabaw ng damo na parang may sariling liwanag at nagsimula ang kanilang mga awit. Ang kanilang tinig ay malambing ngunit nakakatakot, parang pinagsamang dasal at sumpa. Habang lumalalim ang sakit, naramdaman kong lalong lumalakas ang galit ng mga tao mula sa baryo. Mula sa malayo, naririnig ko ang kanilang sigawan, ang tunog ng mga sulo at ang pag-alon ng kanilang mga paa habang papalapit. "Huwag ninyong hayahang maisilang ang bata," sigaw ng pari. "Itigil ang sumpa bago pa ito lumaganap." Ang puso ko'y halos pumutok sa kaba. Pinipilit kong ituon ang sarili sa paghinga, ngunit bawat sigaw mula sa labas ay parang humihiwa sa aking kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaluhod si Ipe sa tabi ko, hawak ang aking kamay. "Apple, tingnan mo ako. Huwag mong isipin ang kanila. Ako lang. Ako at ang anak natin." Pinilit kong tumingin sa kanya. At sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang sakit, ang takot, ang galit, lahat iyon ay napalitan ng iisang bagay, ang pagnanais na mailabas ang sanggol na ito ng ligtas. Ngunit hindi nagtagal, lumapit ang mga engkanto sa paligid, mas mariin ang kanilang awit, mas matindi ang kanilang pag-ikot. Nararamdaman kong hinihigop nila ang lakas ko at unti-unti akong nanihina. "Ano ang ginagawa nila, Ipe?" Mahina akong tanong. Nanginginig sa takot. Tinitigan niya ang kanyang mga nasasakupan at sumigaw. "Tumigil kayo. Hindi siya alay, siya'y ina." Ngunit hindi lahat ay nakinig. Ang ilan sa kanila'y patuloy na umaawit, parang gustong makuha ang lakas ng bata bago pa ito isilang. Lalong lumakas ang mga sigaw ng mga tao sa labas. Nararamdaman kong papalapit sila, dala ang mga krus at orasyon. Sa mismong sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang puwersa, ang galit ng mga tao at ang pagnanasa ng mga engkanto. Ako ang nasa gitna. Ako ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhan at ako rin ang daan para sa bagong simula. Sa huling sandali bago ako tuluyang mawalan ng lakas, naramdaman ko ang malakas na pintig mula sa aking sinapupunan. Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa akin. Mainit at maliwanag na halos pumunit sa dilim ng kagubatan. Ang mga engkanto'y natigilan, ang kanilang awit ay naputol. Ang mga tao na may huminto sa kanilang paglapit, natulala sa liwanag na tila nagmumula sa langit mismo. Sa gitna ng liwanag na iyon, naramdaman kong lumabas ang bata. Ang kanyang unang iyak ay hindi pangkaraniwan, hindi lamang tinig ng isang sanggol, kundi parang huni ng kalikasan, halo ng hangin, tubig at apoy. Ang lupa'y umuga, ang mga puno'y sumayaw at ang hangin ay nagbago ng daloy. Ako'y humahagulgol, hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa himalang naganap. Hawak ni Ipe ang bata, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Apple," bulong niya. "Tingnan mo siya, hindi siya sumpa, siya ang pag-asa." Inilapit niya sa akin ang sanggol. At nang masilayan ko ang kanyang mukha, para akong nahulog sa isang panaginip. May mata siyang tulad ng akin, ngunit kumikislap gaya ng kay Ipe. Ang kanyang balat ay tila kumukuha ng liwanag mula sa buwan. Hawak ko siya, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa paligid, naririnig ko pa rin ang mga bulong ng mga engkanto at ang mga dasal ng mga tao. Alam kong ang isilang ng batang ito ay hindi pagtatapos kundi simula pa lamang. Simula ng mas matinding laban, simula ng pagtanggap o pagtanggi at simula ng kapalaran na magtatakda kung ang aking anak ay tunay na biyaya o isang sumpa para sa dalawang mundong hindi kailanman nagkasundo. Sa unang umaga matapos kong isilang ang aking anak, ang buong kagubatan ay tila nagbago. Ang liwanag ng araw ay mas maliwanag kaysa sa dati at ang hangin ay may dalang kakaibang bango na parang pinagsamang sampagita at damong ligaw. Nasa tabi ko si Ipe,
nakayakap at mahigpit na pinoprotektahan ang aming anak. Ang mga engkanto ay nakapalibot. Ang ilan ay tahimik na nakaluhod. Ang iba naman nakatitig sa sanggol na para bang nakakita ng isang himala. Ngunit hindi lahat ng mata ay may galak. May mga matang puno ng takot. May mga bulong na nagsasabing hindi dapat isilang ang bata, na ang kanyang presensya ay magbubukas ng pintuan sa hindi inaasahang kapalaran. Dahan-dahan kong hinaplos ang pisngi ng aking anak. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa ilalim ng araw. At ang kanyang mga mata ay may halong anyo ng tao at engkanto. Nang dumilat siya, tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Parang ang mismong kalikasan ay nakikinig sa kanyang paghinga. Ang kanyang unang ngiti ay nagdala ng init sa puso ko. At sa sandaling iyon, alam kong handa akong gawin ang lahat para ipagtanggol siya. Ngunit alam ko ring hindi magiging madali ang lahat. Mula sa malayo, narinig namin ang ingay ng mga tao mula sa baryo. Dumating sila dala ang mga pari, ang kanilang mga orasyon, at ang kanilang paniniwalang ako'y nagdala ng sumpa sa lupaing iyon. Hawak nila ang mga krus, mga sulo, at may mga dalang sibat at gulok. Ang kanilang mga sigaw ay malakas at puno ng galit. Wasakin ang nilalang na iyan, sigaw ng isa. Hindi siya dapat mabuhay. Ang aking puso'y halos pumutok sa sakit. Paano nila nasabing ang inosenteng sanggol na ito ay isang sumpa, gayong wala pa siyang nagagawang kasalanan? Lumapit si Ipe sa gitna, hawak ang aming anak at tinitigan ang mga tao. Tingnan niya siya, malakas siyang tinig. Hindi siya sumpa, siya'y buhay, siya'y bunga ng pag-ibig, hindi ng kasalanan. Kung sisirain ninyo siya, kayo ang tunay na magkakasala laban sa kalikasan. Ngunit hindi sila nakinig. Ang pari inagtaas ng krus at nagsimulang magdasal ng mas malalakas na orasyon. Ang mga tao na may sumabay sa kanyang inig, parang nagbubuo ng pader laban sa amin. Ang mga engkanto ay nadalsa, handang ipagtanggol ang bata. Ang ilan ay nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Matitinding halimaw na kayang magpatigil ng sinuman. Ang lupa'y yumanig, ang mga puno'y gumalaw na parang may sariling buhay. Ang mga tao'y natigilan sa takot. Ngunit ang kanilang galit ay hindi pa rin naglaho. Nasa gitna ako ng lahat ng iyon, hawak ang aking anak at hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Ang aking isip ay nagugulo. Saan ko ba dapat ipagtanggol ang anak ko? Sa piling ba ng mga engkanto o sa mundong kinalakhan ko? Sa gitna ng kaguluhan, tumindig ako kahit nanginginig ang aking mga tuvod. Makinig kayo, sigaw ko, at ang tinig ko'y mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ako si Apple, dating madre at ina ngayon. Oo, nagmahal ako sa isang nilalang na hindi ninyo nauunawaan. Ngunit hindi ko ginusto ang lahat na nito. Ang dinadala ko ay hindi sumpa, kundi biyaya. Siya'y anak, hindi halimaw. Kung may kasalanan ako ang parusahan ninyo. Ngunit huwag ninyo siyang idamay. Tumigil ang ilan, napapingin sa akin na may halong gulat at pangamba. Ngunit ang iba'y lalong nagalit. Tinuturo ako na parang isang kriminal na dapat husgahan. Naramdaman kong lumapit si Ipe sa aking tabi at hawak-hawak niya ang aking balikat. Apple, hindi ka nag-iisa, bulong niya. Ngunit alam kong kahit siya'y may takot din sa puso. Ang mundo ng tao at ng engkanto ay hindi pa handa sa bata. Parehong panig ang nag-aalinlangan. Parehong panig ang puno ng galit at takot. At ako lamang ang tulay. Ako lamang ang may tungkuling ipaglaban ang kanyang karapatan na mabuhay. Sa isang iglap, bumuhos ang malakas na ulan. Ang apoy ng mga sulo ay namatay. At ang sigaw ng mga tao unti-unting humina. Ang mga engkanto na may nagsitago muli sa kanilang mga anyo, hindi na piniling lumaban. Ang lahat ay natigilan. At sa katahimikan ng ulan, narinig nila ang pag-iyak ng aking anak. Hindi ito ordinaryong iyak. Ito'y isang tinig na pumuno sa buong kagubatan. Ang hangin ay naging banayad at ang mga ibon ay nagsimulang umawit. Ang mga tao'y napatigil.
at ang pari na payuko. Hawak ang kanyang krus na parang nawala ang lakas. Tumingin ako sa kanila habang yakap ang aking anak. Narinig ninyo ba? Ang kanyang tinig ay hindi sumpa. Ito'y tinig ng buhay, tinig ng pag-asa. Isa-isang ibinaba ng mga tao ang kanilang armas. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang ilan ay naglakad palayo, nag-atubili, habang ang iba'y nanatiling nakatingin, hindi makapagsalita. Sa gabing iyon, hindi pa tuluyang natapos ang digmaan, ngunit may butil ng pagbabago. Ang pag-iyak ng aking anak ang naging unang hakbang ng kanyang kapalaran. Ang magsilbing ilaw sa gitna ng dalawang mundong matagal ng hiwalay. Habang yakap ko siya at nararamdaman ang init ng kanyang katawan, alam kong mahaba pa ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman kong may pag-asa. Hindi na ako natatakot. Ako'y isang ina at handa akong lumaban para sa aking anak. Isang nilalang na hindi sumpa, kundi biyaya na maaaring magbago ng lahat.